Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ang nakikita ninyo ngayon sa inyong monitor screen mga kababayan, no, ay ang ating Vice President Sara Duterte. No, at itong si Palace Press Officer o Yusek Claire Castro mga kababayan, no? Grabe, sobrang init po ng kanilang batuhan mga babayan at ito nga po at talaga namang nasupalpal, no, itong si VP Sara Duterte, no, na balikan siya mga babayan ni Attorney Claire Castro mga babayan, ni Yusek Claire Castro, no, binweltahan po, no, itong si VP Sara Duterte. No, dahil ayon nga po dito kay VP Sara Duterte, no, ay photo ops lang daw po, no, ang pagsira, no, ng drugs. Hindi daw po dapat, no, hindi daw po trabaho ng presidente o ni PBBM ang mag-photo op sa mga nahuling droga, no, at pagsira sa mga droga. At may sinabi rin siya mga babayan na bakit daw bakit mo sisirain, no, yung mga ebidensya po. Yan po yung aking pinagtataka dito mga kababayan, no? Parang ayaw niya po, no, na sirain yung mga o sunugin, no, yung mga droga na yun. Bakit kaya? Bakit parang ganun yung pakiramdam ko na yung idea ko na ayaw niyang sunugin yun mga kababayan? Bakit kaya, no? Okay. So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutout sila sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga followers natin. Maraming salamat dun sa team likers natin. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, eto, umpisahan na natin to mga kababayan na paano ba natin umpisahan? Sige, umpisahan natin dito sa sa usapin na to mga kababayan. Ayan. Okay, VP Sara, no, nirespa ka ng palasyo sa pagpuna kay PBBM sa pagsaksi, pagsira sa illegal, no, na droga daw mga kababayan, no? Hindi trabaho ayon kay Vice President Sara Duterte, no? Hindi daw po trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli, no, na droga at mag-photo op sa pagsira nito mga babayan. Natawa ako doon sa comment dito. Sabi dito, bumabalik lagi kay Fiona eh. Di ba yan siya nahihiya? Parang di ba siya nahihiya? May sabi pa rito, no? Ayan. Pinakatamad na VP we ever had. Pagpapayaman ng inuuna. Hoy, gampanan mo ang tungkulin mo. Ano daw? Druga nila kasi yung nasamsam ni Marcos kaya gigil si BP. O baka nang hihinayang si Sara, malaki pera yan. Hay nako, DDS. Nako po, eto pa ano sabi dito? Galit agad kapag galing sa drug lord na insik. Okay, so ito yung ito yung video na yan mga kababayan na kung saan, no, ito yung naging statement ni VP Sara Duterte, no? Panoorin muna natin to at na maintindihan tayong lahat, maintindihan nating lahat. Okay? Pakinggan ninyo maigi pakinggan ninyo maigi kung ano yung statement niya dito. Tapos kayo na humusga mga babayan, kung ano yung parang ibig niyang sabihin dito. Okay? Let's go. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga na-seize na floating siya po. And iniyak niyo po na hindi nga makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin nasa event siya po sa distract yung mga comment on that. Okay, so sabi dito nung reporter and tanong mga kababayan, tiniyak na hindi na yun makakalabas pa, no? Baga, hindi na makakalabas sa merkado kasi nga sinunog na eh. Diba? Yun naman yung sinasabi ko. No, para sa akin, mas okay yun. Diba? Kaysa ma-recycle pa yan. No, kaysa mawala pa yan. Diba? At mapa-recycle pa yan mga kababayan. Mas okay na. No, na yan ay sinunog.
ba? O, ito yung sagot ni VP Sara. Pakinggan natin, ha? Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi saan kaya siya na-frustrate, mga kababayan? No, saan kaya? Ano sa palagay nyo? Saan kaya siya na-frustrate? hindi ito, yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Okay, so yan mga babayan, yun yung kanya naging sagot dyan, mga babayan. No, na frustrated daw siya. No, na dapat mas daw na gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Paano gaganda ang buhay ng mga Pilipino kung merong nagkalat na ganyan, no, sa kalsada? 'Di ba? Ito nga bloodless, mga babayan. Ibig sabihin, hindi dadaanak ang dugo dyan. No, hindi kagaya ng nakaraang administrasyon. Na talaga ng mga dumana, kaya nga umabot na sa ICC itong dating Pangulong Duterte dahil doon sa naging insidente na yun, di ba? No, na pwede naman palang ganito, no, ang gawin ng ating gobyerno pag nahuli, kuna ng details yung ebidensya, picturean, no, timbangin lahat, no, computein magkano market value niyan, hingi ng request sa korte, pag pinayagan sunugin ka agad. Pwede naman palang ganun. 'Di ba? Kaysa naman na nahuli, no? Inimbak diyan, in-stock diyan hanggang nawala na-recycle na pala. 'Di ba? Ito yung sagot ni no? Sinupalpal siya ngayon, mga babayan, no? Diyan po sa statement niya na 'yan, no? Lahat talaga bumabalik dito no? Kaya VP Sara Duterte ito yung sagot ng ating Yusek Claire Castro. Panoorin natin. Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo-op sa nahuli na drugs at mag-photo-op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon. Nagutos, hindi nagbakasyon, mga kababayan, ha? Hindi kagaya ng iba, pa-travel na lang. Parang pagkakaintindi ko doon sa isa napanood ko na 2 beses sa loob ng 1 linggo nag-travel abroad, mga kababayan. Grabe eto, pakinggan natin. At binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang droga, ang illegal na droga sa ating bansa. Yon. At ang pagtatrabaho po, diba? Nais ng Pangulo na masawatayan, no? Na walang, kumbaga, walang buhay, no? Na mawawala. Diba? Yun yung parang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. No? Gumagawa siya ng paraan na pwede naman palang gawing ganyan na walang buhay na mawawala, mga kababayan. Diba? At the same time, wala nang mare-recycle. Yun. Parang ganun yun na inaano ako dito kasi 'di ba marami ng insidente na ganyan na may nahuli tapos mawawala yung marami tayong nababalitaan ganun nawawala yung ebidensya bumabalik sa kalsada. Ang Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Yon. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon
sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Dami siguro ng hinayang doon. No? Imagine ninyo. Bulto-bulto. No, sako-sako, sinunog lang ng gano'n. Daang milyon ang halaga niya, mga babayan. Doon nasunog na yan. Diba? Marami nang hihinayang dyan. Diba? O, tuloy natin. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. You know, Kailan nga po ito? magnetic lifter, oh. Okay, so maraming nadawit dyan, mga babayan, no, sa magnetic lifter na yan, mga babayan, no. Parang parang sila Duterte rin ang dawit dyan. Doon sa magnetic lifter na yan, di ba? Napanood natin yan, no, sa hearing, di ba, sa Senate, no, kumanta yung mga mga taga-custom, no, na nawala daw, no, dahil sa magnetic lifter na yan. Magic. Nawala. 2018? Kita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga Yan na nga. sa magnetic lifter. Anak, oh. Kailan nga po ito nawala? 2018? Basta. Yan. At baka po nakalimutan din po Binwelta ng matindi, eh. ng Vice Presidente Oh. na ang kanyang ama ay nagkaroon din po Yun, oh. ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion Yun naman pala. dangerous drugs sa Cavite. Oh. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. Ayan, mga kababayan, no? May ebidensya, oh. Nilabasan ang ebidensya ni Jose Claire Castro. Matiba. Hindi. Sulat, Duterte witness, incineration of 7.5 billion dangerous drugs in Cavite. Mga kababayan. Ayan, no? Inquirer.net, 6:35 p.m. December 3, 2020, mga kababayan. No? Nung nagsunog daw po ng 7.51 billion halaga, no, ng droga dyan po sa Cavite. Taliwas ito, no, doon sa sinasabi ni BP Sara na hindi trabaho ng presidente, no, na tignan, no, yung mga ganyang pagsusunog. 'Di ba? Basag na naman dito si BP Sara. No? So palpal na naman, no, kay Jose Claire Castro, mga kababayan. Talagang nag-boomerang, eh. No, bumalik sa kanya, eh. 'Di ba? Parang hindi niya alam 'to, eh, no. O, tuloy natin. Wow. So, baka nakalimutan po ito. Ayan, no. Pideas incineration of 7.51 billion. Ano sabi ni Jose Claire Castro dito, mga babayan? Vice Presidente. Vice Presidente sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka nakalimutan pwede daw. nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Yan, baka nakalimutan daw, mga babayan. Pinaalala lang ni Jose Claire. No, baka nakalimutan nga naman. Kayo naman. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Oh. Maraming salamat, Luisa Cabato. Next question. Okay, so eto yan, no, yung report ng ating Pangulo, mga babayan. Ito, nag-report ang ating Pangulo. No? Nag-report sa bayan. Okay? Kasama niya dyan yung mga reporter. Ay, eto yan, no. Magandang umaga sa inyo lahat. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga, tapos sa pag-testing, tapos finally sa pag-destroy sa mga nahuling drugs. Yon, para lang makita
no, o malaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung proseso, mga kababayan, hanggang doon sa pagsunog po ng mga nahuli. 'Di ba? Tapos sila parang ayaw nilang sunugin. No, bakit kaya? Bakit ayaw sunugin? Anong meron? Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling... Okay, so correct me if I'm wrong, mga kababayan. Parang gusto ata ng ating Vice President is hindi magpunta doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. No, dahil hindi nga daw niya trabaho. No, na nandoon siya, no, na nagwi-witness ng mga ganyan. No, correct me na lang. Itatama ko na lang yung aking naging statement, mga kababayan. No, na siguro ang ibig sabihin ng ating Vice President, no, mga kababayan, is hindi trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang magpunta ka diyan. No, ang magpunta yung Pangulo natin diyan para tignan yung pagsunog niyan. Dahil para sa kanya, no, photo ops lang 'yan. No, lang yan, parang pagpapabango lang, no, sa mga mamamayan sa sambayan ng Pilipino. Pero merong ebidensya, no, si Yusek Claire na yung ama niya mismo, yung dating Pangulong Duterte, ay ginawa din 'yan. No, nag-witness din ng ganyan. 'Di ba, mga babayan? So, 'yan, nag-bounce back sa kanya. 'Di ba? So, let's say wag na nating sabihin na ayaw niya, mga babayan. No? So, wag sabihin natin ayaw, hindi niya yun ang puntos ng ating Vice President. No, na ayaw niyang masunog yan, mga babayan. 'Di ba? Ang ayaw lang niya is nandoon yung Pangulo. No? Parang yun yung kanyang sinisita rito. No, na hindi ka dapat nandiyan kasi hindi mo trabaho yan. No? Photo ops lang yan. Nagpapabango ka lang. Parang ganun. No, so yung ginawa ng dating Pangulong Duterte, yung tatay nila, nagpapabango lang din. So parang ang pinaringgan niya dito yung tatay niya. Parang binanatan niya yung tatay niya. No, yung dating Pangulong Duterte na dapat hindi niya ginawa yun kasi hindi niya trabaho yun. Parang ganun. Yung drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa. Ganyan dapat. Na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. Yan yung sinasabi natin, 'di ba? Sunugin na kaysa maibalik pa, no, maibenta pa uli. Iyan Maganda yung ginagawa ng Pangulo natin dito. 'Di ba? Iniiwasan niyang ma-recycle. 'Di ba? Alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Kaya that's why I'm here today, just to see how the system works. Para very, very solid yung system natin from the capture and of the illegal drugs all the way until the destruction of the illegal drugs also. So ito pa, ngayon ko lang nakita ito. So I was very interested to see. This will be, the chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug. So after na-init ng 700 degrees Celsius, hindi na, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga, sirang-sira na ito. So that's what we are here to witness. At this point, matagal pa ito, iinit pa ito for another 10 hours. No? 10 hours. Tapos mag-aantay tayo ng 12 hours bago palalamigin ulit para makita kung naubos na talaga yung ating sinunog. Kapag may nakita na may traces pa, ay babalik nila, uulitin na lang nila para talagang sirang-sira. Pero palagay ko, with 700 degrees, with that long period of time, 10 hours na linuluto, palagay ko makikita natin na sira na talaga yan. And that's why we are here today. So I'm glad that the press is here
para makita ninyo kung ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang buong sistema from the capture all the way until its destruction. Okay. Maraming salamat. Thank you. Okay, so yung mga babayan, no? Nakita ng ating Pangulo. Gusto niya malaman yung sistema. Well, sana ganito na lang yung gawin talaga, no? Ito sana yung maging batayan lagi, no, ng mga susunod na administrasyon para wala nang nare-recycle. No, kumbaga pag nahuli, kuhanan lang ng detalye kaagad, tapos diretso na agad, sunugin na kaagad. Diba? Para wala nang recycle. Kung ano masasabi niyo dyan, mga babayan, i-comment na lang sa ibabaan yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Peace tayo dyan, mga babayan. So, ano masasabi niyo? No? Sang-ayon ba kayo sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na sunugin kaagad? No, itong mga nahuli na to. No, ng mga epektos, mga babayan. No? I-comment nyo lang po sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga palaging nandiyan dyan, mga babayan. No? Kita-kits tayo uli sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, Mobs TV. Peace. I'm out.